Kung gusto mo makatipid ng oras, automate mo na yan. Sa video na to, ipapakita ko sa iyo kung paano gumamit ng N8N, isang open source automation tools na parang Zapier or Make. Pero libre at mas flexible. So kung gusto mo matutong gumawa ng mga automatic workflows for your business, projects, or kahit anong personal use, panoorin mo to hanggang dulo. N8N stands for Nodemation. Ibig sabihin, automation using nodes. Dito pwede mo i-connect ang mga apps mo katulad ng Gmail, Notion, Slack, Airtable at kahit anong custom API mo. So drag and drop lang, walang coding skills needed. So ang kagandahan pa ay open source siya, kaya pwede mong i-host sa sarili mong server like AWS or DigitalOcean. Una ay pumunta ka sa n8n.io, tapos mag-sign up ka for free cloud account. Pwede mo rin i-install locally gamit ang Docker or NPM kung developer ka. Pag nakalagin ka na, ganito ang itsura ng dashboard, blank canvas kung saan gagawa tayo ng sarili nating workflow. Before we start, let me show to you the basic parts of N8N workflow. Number 1, nodes. Ito yung pinaka-building blocks ng N8N. Isang node is equals to isang action or step sa automation mo. One good example is Gmail node. Pwede tayong mag-send ng email dito. Next is yung Google Sheet. Sa Google Sheet, pwede tayong kumuha or pwede natin i-store ang data natin dito. And another one is webhook node. Pwede tayong makinig sa mga incoming data. Ito rin ang pwede natin gamitin pang trigger sa ating workflow. Next is yung code node na tinatawag natin. Pwede tayong gumamit ng code na JavaScript at yung bago ay yung Python. Number 2, connections. Ito yung lines na nagdudugtong sa mga nodes. So kapag nag-connect ka ng dalawang node, ibig sabihin, after mo gawin to, gagawin mo naman ito. Data travel through these connections. Halimbawa, once na nag-submit tayo ng form, i-insert natin sa Google Sheet, and then, magsasend tayo ng email using our Gmail account. Number 3, trigger node. Ito ang starting point ng workflow. Siya yung nag-activate ng buong automation kapag may event na nangyayari. Example, webhook trigger. Kapag may request na pumasok sa ating app from another app, magti-trigger ang ating workflow. Another example is schedule trigger. Dito pwede natin i-set kung kailan magti-trigger ang ating workflow. Pwede tayo mag-set na magti-trigger ang ating workflow every 10 minutes. Another example ay yung Gmail trigger. Kapag may bagong email, pwede natin i-trigger ang ating workflow. Without a trigger, ang workflow mo ay hindi mag-start. Number 4, execution data or workflow data. So habang tumatakbo ang automation mo, bawat node ay nagpapasa ng data in JSON format. Pwede mo itong ma-view sa execution data section para makita mo kung ano ang lumalabas sa bawat step. So from our example, gumamit tayo ng form node kung saan ipapasa natin ang data papunta sa ating if node. So pag sinilip natin ang if node natin, so makikita natin sa kaliwa input section ang pinasa ng ating form node. Tapos sa ating if condition, nag-filter tayo ng pangalan na ipapasa natin papunta sa ating output section or sa susunod na node. Ngayon, alam na natin ang basic parts ng N8N workflow. Try naman natin gumawa ng simpleng workflow. Gumawa tayo ng user registration kung saan ito yung magti-trigger sa ating workflow at i-insert natin sa ating Google Sheet at magsisend ng email sa nag-registered na user. Okay, hanapin natin ang form trigger kung saan dito magre-register si na user. Pangalanan nating user registration at mag-add tayo ng mga fields katulad ng name and email. Okay, so next ay kailangan natin ng Google Sheet kung saan dito natin i-insert ang data. Google Sheet. Hanapin ang append to row in sheet. Okay, so sa credentials or connect with, make sure na naka-sign in ang inyong Google account. Okay, so next is yung resource sheet within the documents, append rows. Tapos, ang kailangan natin ay yung Google Sheet
na kinreate natin sa ating Google Drive. So make sure na naka-create or meron tayong Google Sheet sa inyong Google Drive. Sa akin, nag-create ako ng N8N user registration. So sa aking Google Sheet, ang laman niya ay meron tayong columns na name and email. Okay, so going back, hanapin natin. So document, hanapin natin yung N8N user registration na kinrate natin sa ating Google Drive. Next ay hanapin natin yung sheet. So sa atin, nilagay natin siya sa sheet 1. Okay, so ngayon kailangan natin i-append or i-insert yung name and email sa ating Google Sheet. So para magawa to, kailangan muna natin i-run ang Google Form or yung kailangan natin i-run ang form submission. So, try nating i-execute. Once na in-execute, i-run niya ang ating user registration form. Ito yung lagay natin ang ating details, Francis, and then email ay Codiani. Okay. So, ngayon, balik tayo sa ating workflow. Kung mapapansin nyo, sa output section, nandito ang ating sinubmit na data, which is yung name and email. Okay, balik tayo sa ating Google Sheet. Click natin yung JSON. So makikita natin sa input section, nandun yung sinubmit ng ating form node. Okay, so balik tayo rito. Sa part na to, sa name, i-click lang natin or i-drag lang natin yung name papunta dito. At next ay yung ating email. Okay, so kanina hindi natin na-insert siya kasi hindi pa natin alam kung ano yung property niya dun sa input section. Try natin i-execute ang node na to. So makikita nyo sa output, nag-return siya ng data na name and email. So check natin yung ating Google Sheet. Ayan. So nakita natin, nag-insert siya sa ating Google Sheet. Okay. Ngayon, kailangan naman natin i-send yung email dun sa nag-register na user. Okay. Hanapin naman natin yung Gmail na node. Tapos, send message. Okay. So, again, make sure na naka-login ang ating Google account. And next is naka-resource message operation send. So, saan natin isi-send to sa email na to? Okay. Ngayon, pwede nating subject ay, hello world na lang. And message na thank you. Try ulit natin mag-register ng bagong user. Execute ko ang workflow. Yan. So, punta tayo sa registration form muli natin. Input natin ang ating name and ang ating email. Okay. So, submit. Form submitted. So, makikita nyo, may icon tayo na umikot. Meaning, nag-process ang mga node natin. So, nag-check ang ating Google Sheet and nag-check yung email sending natin. So, ngayon, check naman natin ang ating Gmail account. Ayan. So, naka-receive tayo ng email, hello world, and meron tayong message na thank you. Check natin ang ating Excel file. Ayan. So, nag-append lang tayo or nag-i-insert lang tayo ng bagong record galing sa user registration form natin. So yun na nga mga kakodyani, ganun lang kasimpleng gumawa ng workflow gamit ang N8N. Libre na and powerful pa. Kung gusto mo matutunan ng mga automation katulad dito, like connecting Notions, Telegrams, and database mo, comment down below Automation Part 2. Don't forget to like, share, and subscribe para di mo ma-miss ang next tutorial. Salamat!